Ngayong gabing ito, naririto pa rin tayo dun sa ating pangatlong third module under ng Building Up the Brethren. No? At sa gabing ito ay nasa 10 talk na po tayo. Pang-10. No? So pang-10 talk na po tayo. At ang paksa po natin ngayong gabing ito ay the Ministry of Encouragement. At ang magbibigay po ng talk na ito ay walang iba ang ating kapatid, no? San veterano, misyonero, siya po ang ating District 1 servant under ng ating NCR area, East area, no? Pelo Kapampangan. Matagal na po sa community natin. At siya po ay talagang nandun sa kanya yung isa po siyang uwaran. Nagmamagnify po sa kanya ang talagang yung humility at palagi po siyang isang masaya at matapang na lingkod ng ating Panginoon. Ating pong kapatid na si Brother Jom Kagingin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good evening sa inyong lahat. And nawa ay biyayaan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi sa ating pagtitipon na ito. I understand na merong binigay na copy si Brother Reg, yung chapter nyo, dito sa ating talk ng Ministry of Encouragement. Nabasa nyo na ba yon, yung participants handout o yung expanded outline? Doon sa reaction kung mayroon, thumbs up or heart. Nabasa nyo na ba lahat? Kasi kung nabasa nyo na, paano? Alam nyo na pala itong aking sasabihin. So expound na lang natin. Yan. So tamang-tama itong ating panayam ngayong gabi is about the Ministry of Encouragement. So ito nga daw yung letter C noong HST, yung Building Up the Brethren. No? Ito yung the Ministry of Encouragement. Bakit ministry? Ano ba itong ministry? So this is actually kung sa secular world, office ito. No? Pero merong ibang meaning nito, duty, no? Of encouragement. So being servants, being warriors ng ating community, MFC, we have the duties and responsibility to give support, encourage, and hope sa ating mga brethren. Yan. So yan yung Ministry of Encouragement. So hindi naman siguro bago sa inyo itong word of encouragement. No? Narinig na natin ito even before. Kailangan encourage natin siya, o he needs encouragement, something like that. Pero nowadays, kung makikita natin, most people, na yung mga tao na nakakatanggap ng complaint is receiving more criticism. So rather than yung praise. So alam naman natin yung criticism, no? It affects our mood, our behavior, our character, and even our attitude. Especially pagka mga negative criticism. Di bali sana kung constructive criticism yan. So tama nga lang yung kasabihan na we cannot please everybody. Definitely, merong mga negative remarks o kaya naman yung mga criticism. So kung constructive criticism yan, well, kung i-take natin openly, by heart, it will lead to improved performance para din sa ating kapakanan. Pag-iibayuhin natin dahil merong napuna sa ating gawain, so pag-iibayuhin natin. So next time around, mawawala na yung tinatawag na negative criticism. But totoo yun, no? Sa nangyayari ngayon, marami yung mga nakatatanggap ng criticism kesa doon sa praising. Sa atin na lang, sa government na lang natin, especially now na malapit na itong halalan, so yung mga past officials, wala namang officials na hindi nagkaroon ng criticism, no? Lahat napupuna yung mga mali. In our secular environment, itong sa worldly environment natin, we hear a lot of negative humor and comments. No?
merong mga negative tayong mga naririnig sa ating buhay, ano? Yung iba putting others down, laughing at the expense of others, humiliates. Sometimes yung iba naman nagdi-discount sila, no? Yung bang unworthy of consideration because it lacks credibility. O kaya yung iba naman, it ridicules, no? Yung making fun at someone. So this would undermine yung ating tinatawag na sense of self-worth, yung commitment natin, thereby affecting yung ating tinatawag na performance. Nagkakaroon ito ng malaking epekto. So hindi tayo makapag-concentrate, hindi tayo makapag-focus. No? Now, being servants or household servants or leaders or elders ng ating community, we have to grow in Christian life. No? As we grow, we will discover gradually kasi hindi naman ito ay biglaan din. Ano? So we will discover it as we go along, serving our community to our brothers and sisters, the importance of giving praise. And giving praise and encouraging others or encouragement to others. Well, meron pa rin iba na kung minsan we take people near to us for granted. Yan. Minsan hindi natin napapansin yung malapit sa atin, nakakalimutan na natin. Oo nga, we are being so, generous to others by encouraging people, pero nakakalimutan natin, we fail to encourage yung mga malalapit sa puso natin, yung malalapit sa buhay natin. Sino-sino ba ito? Ating mga asawa. Yan. We fail to encourage our spouses. Sa anong pamamaraan? Well, alam naman natin yung mga spouses natin, especially yung mga wives, marami silang trabaho sa bahay. So we have to encourage them. Encouraging means we have to support them. Yung ating mga anak, no? We have to encourage them as well sa kanilang mga gawain, especially sa kanilang pag-aaral. We encourage them to be more respectful, obedient sa atin, no? And makikita nila yan sa atin kasi meron naman tayong mga parents din. So makikita naman nila yung ginagawa natin sa ating mga parents. Likewise, kung nag-set tayo ng magandang example, our children also will follow. Now, doon naman sa mga household members natin, so we have to set a good example also, di ba? Para ma-encourage din natin sila. No? So nakakalimutan na rin natin yung ating mga minsan yung mga sa kabisihan natin o kaya naman sa marami tayong mga ginagawa, we neglect, no, to encourage especially yung ating mga household members. Hindi na natin sila nabibigyan ng motivation, tamang motivation o kaya naman inspiration spiritually. Yeah. So this has to be changed, no? This needs to change. Well, yung ating Panginoon Diyos, no, God Himself was most encouraging with His own Son. Doon nga po sa Mateo chapter 3 verse 17, it says, "And behold, there was a voice from heaven saying," ito yung sinabi mga kapatid, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Take the word, I am well pleased. So nanggaling ito sa ating Panginoon Diyos, no, sa ating Ama. Ano po bang ibig sabihin nun? He's highly gratified, satisfied, and very, very, very happy. So some sort of parang praising din. Now, dito sa ating panayam ngayon ay understand, nabasa nyo na ito yung sa letter B, no? Yung encouragement self-test na tinatawag. Yan. Ito is a form of questions ito, answer to be answered by yes or no siguro. Madali lang naman ito. So hindi ko na kailangan ilagay sa wala naman akong PowerPoint, but I will discuss it to you one by one. Hindi naman kailangan expound ng gusto. It's a matter of simplifying the question and then for you to answer yes or no. Yan, ang sabi dito kasi, this is a survey test of our encouragement quotient. Yan. Parang merong, kunya sabihin natin, the scale of 14, ilan yung dapat na makuha natin. Sabi nga dito ni Paul Anderson, New Covenant, March 1983, sabi niya, if you can answer yes to at least 12 of the following 14 questions, sabi niya, you don't need to listen to this talk. Sabi niya gano'n, no? Just keep up the good work. Kasi 12 out of 14 is okay yan, di ba? Maganda na yan. So, but since na we have to undergo this teaching, so might as well na
i-discuss na rin natin. Alam ko nabasa nyo na ito. So, uulitin na lang natin. Mabilis lang naman. So, yung letter A sabi dito, so you have to answer it by yes or no. So, kayo na lang mag-score. Kung 14, mas maganda. 13, okay. But at least 12 is okay pa raw. Yeah. So, sa letter A sabi dito, do my words of encouragement easily outweigh my words of correction or criticism. So yung bang ginagawa daw natin na words of encouragement mas mataas, no? Doon sa mga correction or criticisms na ginagawa natin. Yan, do my words of encouragement easily outweigh my words of correction or criticism. So sabi dito, outweigh, ibig sabihin mas mataas yung ating words of encouragement rather than doon sa correction or criticism. So sabihin natin na sa scale ng 5, dapat mas mataas yung words of encouragement. So ano yan? Sa question na ito, is it yes or no for us? Yan. So pwede natin sagutin yon. So pagka sinagot ninyo, bilangin nyo na lang siguro kasi sabi rito at least 12 eh. Ayan, nakalagay at least 12 of the following 14 questions. So yan. Pagka nakatatlo ka ng no, 4 na no, 5 no, wala na yung 12. Tapos na. Pero anyway, mas maganda yung isa-isahin na rin natin para makapag-record tayo and then we could assess ourselves. And meron tayong room for improvement if ever na may encounter natin yung mga questions na no tayo. Am I generally uplifting to be around? Yan. Ako ba ay nandito lagi para magbigay ng mag-boost ng moral sa ating mga kapatid o kaya sa ating mga mahal sa buhay? Am I generally uplifting to be around? Lagi ka bang nandito? Now, yung letter C naman, would my family consider me a basically encouraging person? Yeah. Would my family consider me a basically encouraging person? Do words of praise for others come easily to me? Mas madali ba yung magbigay ka ng acknowledgement, appreciation sa others? O baka naman meron nag-hold sa'yo dahil ayaw mong malampasan ka, ayaw mong mas magaling siya, something like that. So letter E, have I been careful to ask forgiveness of others when I have spoken in a negative or discouraging way? Yeah. Okay, have I been careful to ask forgiveness of others? So tayo ba ay ready lumapit sa ating kapatid pagka tayo ay mayroong pagkakamali and ask for forgiveness? Lalong-lalo na kung tayo yung may kasalanan. So dapat initiative on our part. We have to ask for forgiveness. Have I been diligent to encourage those who are under me? Yan. Have I been diligent to encourage those who are under me? Like in children, students, employees, wives, brothers, sisters, or even yung ating fellow MFC members. So ano ba tayo? Persistent ba? Nag-exert ba tayo ng extra effort para ma-encourage natin yung ating mga loved ones, yung malalapit sa puso natin? So letter G. Yan. Have I been diligent to encourage those God has placed over me? Yan. Yung ating teachers, yung ating employers, yung elders natin, yung mga pastors, church leaders, civil servants, government leaders. So open ba tayo sa kanila na makinig? Open ba tayo sa kanila na mag-encourage din doon sa ginawa nila para sa atin? Na-praise ba natin sila? Na-appreciate ba natin sila? O something like parang jealous tayo. Meron tayong parang something in our hearts. Merong envy on our heart. O yung letter H naman, do I pass along only the good news and swallow the gossip? Yan. So, yung bang mabuting, yung bang tama, no? Good news. Yun ba yung ating priority o kaya naman yung binibigay, ano? Hindi yung chismis lang. O baka naman the other way around. No?
So we have to answer that. So yung letter I naman, does my conversation with friends generally build up or build others up? So yung bang conversation natin sa ating mga kaibigan, meron ba silang napupulot na maganda? Nakapagbibigay ba ng inspirasyon? Namo-motivate ba sila? O baka naman wala naman silang natatanggap, no? Something like that. Yeah. O yung letter J naman, do I think more about looking for opportunities to give praise than my need to receive it? Yan. So do I think more about looking for opportunities to give praise than my need to receive it? So yung letter K, do I have a genuine desire to grow as a person who encourage others? So simple lang po yung tanong, so you can answer that by yes or no. Yung letter L, am I able to bring encouragement to those who have hurt me? Yan. Sino po ba yung mga nakasakit sa atin? Can I bless those who have hurt me? Pwede ba natin silang i-bless o kaya naman pasalamatan dahil well, somehow merong epekto sa buhay natin. Well, can I bless those who have persecuted me as Scripture admonishes? Yan. So marami pong tanong, mabilis. Kailangan mabilis din ang sagot ninyo. Yung letter M, have I looked for creative ways of affirming my children so that they grow up loving themselves? Okay. Have I looked up for creative ways, no, of affirming my children? No? Yung kanilang mga ginagawa sa bahay, yung kanilang yung attitude and character ng mga anak natin, especially if they are growing up. Yan. Have I ever looked for creative ways of affirming my children so that they grow up loving themselves? Yung letter N, kapatid na Julius, August. Julius na ako ng Julius sa'yo kasi meron kasing singer na Julius Obregon eh. Kaya Julius na ako ng Julius eh. Yun ang alias niya, Brother John. Yun ang alias niya. Julius. O sige, from now Yun on, ang I alias call you niya. Julius, Brother Julius. Paborito ko kasi singer yan, si Julius Obregon. August pala siya. So letter N. Kaya pala kaboses niyo po, no? Ay, ganun. Baladir eh. Yan. So, yung letter N natin, Brother August, Julius. So, yung letter N kasi nakasabi dito, have I recognized how encouraging God is to His whole creation? Or to me. Yan. Have I recognized how encouraging God is to His whole creation? To me? Yan. So, doon sa mga nakapasa, sino ba nakakuha ng 12? Pagsabi ng yes. Pagka may nagsabi ng yes, yung naka-12, this talk, siguro, sabi ni dito sa guide, natin, nakalagay dyan, sabi, you may now leave. O, di ba? Kasi, you just have to keep up the good work. Kasi you passed the test. And for those na hindi nakakuha ng 12, you have to stay. Huwag kayo matutulog. Kasi you have to stay kasi hindi kayo pumasa doon sa test. Yan. Brother Reg, naka-15 ka? 15 yata siya eh. Okay. Well, actually, lahat tayo dito struggles pa rin. It's good na meron tayong teaching na ganito kasi we are being reminded once again of being a servant. And being a servant, we have the duties and responsibility to encourage, to give support and help and give hope to our brethren, especially those people whom God have entrusted to us. Meron pa rin isang another survey. Ito na naman survey itong palang talk na to. Merong another survey from the book Encouraging One Another by Jim Getz. Pero konti lang naman ito, 3 lang naman. So you don't have to answer yes or no, but well, nasa sa inyo yun kasi merong question nga pala, sorry, you have to really answer by yes or no. Sabi rito, are you able to get excited about the good things that happen to others? O yan, sa pwede sagutin. Okay. Yes, dapat. Are you able to tell them that you are glad? Can you enter into their joy? If you can, masasabi natin, you are an encourager. Encourager, no? Kasi you encourage. So, ang tawag sa'yo, encourager. So, yung letters,
Yung letter B, are you living a committed Christian life? O namumuhay pa tayo ng naayon sa tamang Kristiyanong pamumuhay? And to what extent are you able to encourage others to remain true to the Lord with all their hearts? Well, if you can, then you are reflecting your own commitment to Christ. So makikita natin dito yung conviction, yung commitment. You are again, pwedeng tawagin natin encourager again. Are you able to accept other people for who they are? Do you see the best in people? Do you freely associate with people who are different from you? If you can, you're relatively free from prejudice, and once again, you are encourager. Ang gandang ang sarap pakinggan, ano? Encourager. Yan, i-apply natin sa sarili natin. I am an encourager. Well, ang encouragement kasi is coming from God. It's a gift coming from God, yung encouragement na tinatawag. No? Well, God's plan, yung plano ng ating Panginoon Diyos is to continue the work of His Son, ng ating Panginoon Jesucristo, through the Holy Spirit. Remember when Jesus left His disciples, ano yung kanyang ipinangako sa kanyang mga disipulo? Di ba? Pinangako niya yung banal na Espiritu. No? And ma-identify natin itong Holy Spirit na ito sa Biblia, sa banal na kasulatan as what? Counselor, Comforter, and Helper. Yan. So sa Greek word, it is called parakletos, and literally it is paraclete. Yan. Translated to encourage. Therefore, it is appropriate to identify the Holy Spirit's action and presence as that of encouragement. Kay William Barclay naman, he is a Greek Bible scholar, points out that in the ordinary secular Greek, the usage of parakletos is in connection with the help given in a legal trial. Yan. So therefore, yung paraclete, yung encourager, yung Holy Spirit, a paraclete that help us when we are in trouble, when we are in a situation with which we cannot cope up. Yan. So number 2, literally, the word encourage is a compound of 2 words. Ano yung 2 words na yan? Yung N, no? Yung EN, meaning to put in or into. To put in or to put into. And yung other word is yung courage, meaning strength and confidence. So how does God encourage us? Paano ba tayo ini-encourage ng ating Panginoon Diyos? No? Letter A is, He gives us comfort. Yeah. Kino-comfort tayo ng ating Panginoon Diyos. Diba? Well, God is often pictured, especially in the Old Testament, as coming to the side of the needy and encouraging them. No? Laging nasa tabi natin. Laging nasa sa buhay natin. No? Hindi niya tayo iniiwan. No? Lagi natin siyang kasama. Kaya nga po doon sa Salmo chapter 23 verse 4 it says, lumakad man ako sa lambak ng karimlan, wala akong katatakutang masama pagkat kasama kita. Ang pamalo mo tungkod ang magpapasigla sa akin. Gayun din naman sa Isaiah chapter 66 verse 13, kung paanong inaaliw ng ina ang kanyang anak na lalaki, gayon po kayo aaliwin. Di ba? So ganyan po mag-comfort ang ating Panginoon Diyos. No? Hindi niya tayo pababayaan, aakayin niya tayo, sasamahan niya tayo, aaliwin niya tayo, pasasayahin niya tayo. So, yung letter B naman, to stand by us. No? He is there with us, besides us. No? He's standing by us. While the disciples were discouraged, while the disciples discouraged nga yung woman who brought the alabaster jar of ointment, ano po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? So Jesus gave her the kind of praise. So pinuri ng ating Panginoong Jesucristo yung ginawa ng babae that made her give what? A memorial. Ano pa yung mga incidents wherein our Lord Jesus Christ nagmamanifest na nandiyan siya? Jesus came to the aid of the woman taken in adultery. So yung woman who is they called nagkakaroon ng kasalanan, yung form of adultery, and what did our Lord Jesus Christ did? He forgave her. No? Tinatawad ng ating Panginoon.
And Jesus came to the side of many who were sick also, dismissing the discouraging words of crowds and even of his own disciples. When the disciples were mourning his death, ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? He came and strengthened them. No? So yung letter C, ito yung letter C na kung paano tayo ini-encourage ng ating Panginoon Diyos. No? Sa letter C, He defend us like a defense lawyer. Yan. So meron tayong kasangga. No? Sa Marcos chapter 13 verse 11, it says, kapag hinuli kayo at iniharap sa kanila, huwag kayong maliligalig sa inyong sasabihin. Ibibigay niya sa inyo sa sandaling iyon ang inyong sasabihin sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. Amen to that, di ba? O tutulungan tayo ng ating, huwag tayong mag-alala. If ever na tayo po ay tinap to become speaker, let's say giving talk like this, huwag po tayong mag-alala. Nandiyan po ang ating Panginoon Diyos na sa atin siya. At pagkakalob niya ang banal na Espiritu sa atin at tutulungan niya tayo, i-guide niya tayo, ililid niya tayo. Lahat ng sasabihin natin manggagaling sa Kanya. So, one more thing is yung letter D is to urge us on and exhort us. Yan. Doon po sa Greece, the word was often used to refer to exhorting troops, no, about doon sa giyera, no. The word is a rallying call. No? Meron itong pag sinabi nating rallying call, pinipilit natin silang sumali kayo at makilaban sa labanan na ito. Well, this not only emphasizes but it also motivates. It not only gives comfort, di ba? Yung ganong mga salita, yung ganong mga motivation. It not only gives comfort but it also gives what? Courage. Kaya nga yung iba na ayaw sumama doon sa panahon na yon, sa giyera na yon, yung mga hesitant soldiers, talagang na-motivate sila, na-convince sila to go into war. Doon po sa 1 Thessalonica chapter 5 verses 11 to 14, it says, kaya pasiglahin ninyo ang bawat isa at patatagin ang isa't isa gaya ng ginagawa na ninyo. Mga kapatid, hinihingi namin sa inyo na pahalagahan ang mga nagtatrabaho para sa inyo. Ang mga nangunguna sa inyo sa daan ng Panginoon at ang mga nagpapatibay sa inyong loob. Igalang at mahalin sila ng lubos dahil sa kanilang trabaho at mamuhay kayong magkakabuklod sa kapayapaan. Ipinakikiusap namin sa inyo na babalaan ang mga walang ginagawa, pasiglahin ang mga nasisiraan ng loob, tulungan ng mahihina at maging matiisin sa lahat. Gayun din naman sa libro ng Hebreo chapter 3 verse 13, it says, sa halip palakasin ninyo ang loob ng isa't isa araw-araw habang ngayon pa at baka maligaw sa kasalanan at magmatigas ang sinuman sa inyo. At alamin natin kung paano mahihigitan ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Yan. So yung letter E, he opened doors for us. Remember Barnabas, yung pong one of the disciples ng ating Panginoong Jesucristo, he was the one who secured the admission yung ating si St. Paul, di ba? Alam naman natin si St. Paul was converted to Christianity, 180 degrees, yung bang turn around niya, grabe. Kaya naman, yung mga ibang mga disipulos ay nagkakaroon ng suspicions, no? Na baka ito yung nagpapanggap lamang kasi ayaw nilang maniwala, knowing St. Paul was a known persecutor, no? Talagang pinapatay niya ang mga Hudyo. No? Kaya nga dito mga kapatid, God opened doors for us, kaya God give us an opening or entry for some work that is important to us. So dito ginamit si Barnabas. Okay, to provide, sa letter F naman po mga kapatid, to provide a way back to Him. Sa Sirach chapter 17 verse 9, it says, and afterward it will rise up and repay them their reward. Each one upon his head, and it
return to the hidden places of the earth. So mga kapatid, let us do good things. Yan. Yung concern natin, especially doon sa mga needy, especially doon sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw. Let us help them. And then how does it apply to us? Yan. Paano naman po ito ma-apply sa atin bilang mga servant leaders, bilang mga household servants? No? Encouragement, mga kapatid, is an action of the Holy Spirit. He often uses people to impart encouragement to His beloved sons and daughters. Yan. Nasa sa atin po yung move. Kailangan po nating i-open yung ating puso't isipan to become His instruments, to be His channels. Yan. And then, of course, to be His encourager. So yun po yung number 1. And then yung number 2, number 1, still number 1, there is a very little encouragement taking place nowadays. Ito, naobserbahan nyo rin siguro ito, yung nakakaroon na lang, hindi na ganun yung full encouragement. Kumisan, parang, sige lang, okay lang, parang ganun na lang, no? Wala na tayong masyadong concern. No? Kaya nga sabi, there is a very little encouragement taking place between and among us. People are growing disillusion. Yan. Yung bang merong disappointment, no? Sa isang tao, ganyan. Discontented, hindi sila satisfied, not contented, yan. Yung iba naman, discouraged. So, kaya nawawalan sila yung loss of confidence na tinatawag or yung enthusiasm. God wants us to rise up to this hour of need. We must not be obstructed. Dapat nakapokus tayo. Yung conviction natin, it has to be sealed, no? Yung ating pagsisilbi sa ating Panginoon, especially being considered as one of His warrior as an encourager. For us, especially we na mga servant leaders, hindi na po option yung it's not just a mere option yung pagiging sabihin natin, kailangan pala, but rather it's a duty na, no? It's our responsibility na to encourage our members, no? Dito po sa ating community. It's our duty, and it is duty in the Lord. And how do we encourage one another in CFC or in our community, missionary families of Christ? So paano daw natin ini-encourage? Paano natin i-encourage yung ating mga kapatid dito sa ating community? Well, letter A says, consistent attendance is an encouragement to all. Yan. Anong attendance ba to? Yan. Ito ba ay, lahat ng activity natin dapat, we have to be there. No? We have to faithfully attend lahat ng mga activities natin. Much more, yung ating mga teachings sa chapter, household prayer meetings, dapat we have to be there always. Sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 25, excuse me. Naubo ko. Okay, sa Hebreo chapter 10 verse 25 it says, huwag pabayaan ang ating mga pagtitipon. Sinasabi na po rito mga kapatid, huwag pabayaan ang ating mga pagtitipon gaya ng iniugali ng ilan. Sa halip, pasiglahin natin ang isa't isa, lalo na't makikita ninyong nalalapit na ang araw. So maliwanag ang sinabi doon po sa kasulatan o sa aklat ng Hebreo. Okay, letter B, let us turn to scriptures. Ano ba itong scriptures? So without the message of scriptures, we would not have much with which to encourage one another. So basahin po natin yung aklat o yung banal na kasulatan, yung salita ng ating Panginoon Diyos. I understand naman, lahat naman ay nagpabasa ng ating mga scriptures. So tanong ko lang, sino po ba ang nakabasa na ng the whole Bible or yung aklat, no? Yung banal na kasulatan? Sino na po ba ang nakabasa ng buo from Genesis to Revelation? Ako, I'm trying, pero hindi pa tapos, but I have started already. Maganda pala siya, para siyang
May story kasi eh. So, try ninyo din. And kailangan din natin ito, no? For us to be able to encourage others. Yan, kailangan na busog tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ako, title pa lang ng books. Wow! Kapatid, ay buksan mo na yung susunod na page. Title pa lang. So, susunod na yung Genesis. Sige. Sabi nga, a journey to 1,000 miles begin with a single step. So, tama. Binasa mo na yung title. So, sunod-sunod na yan. And then let us pray for one another. So, yung letter C, let us pray for one another. It is very encouraging to know that brothers and sisters are praying for us. Remember that prayers are very, very effective, mga kapatid. Di ba? Marami na marami na ang mga nagpatotoo niyan. Especially, probably during your chapter assembly, marami na nag-share regarding about those sa mga answered prayers nila. Mas more doon sa area-wide nating mga seniors na kung saan marami nagpapatotoo about doon sa effectiveness ng pagdarasal. Remember, we are part of a worldwide network of prayer, di ba? Ang ating community, hindi lamang dito sa Pilipinas, but rather sa buong mundo. Kaya meron tayong tinatawag na network worldwide. So yung letter D, say a positive and encouraging word to one another. Positive and encouraging word to one another. It did not say negative, ano? Kasi pagka negative, well, what will happen? What do we expect? Pero pagka positive and encouraging word to one another, not only during the times of problems or discouragements, but rather even on ordinary times. So nakaka-boost ng moral po ito eh. Kaya nakakatulong, no, sa ating kapatid. So in letter E, let us encourage each other to be faithful sa ating duties bilang mga Kristiyano and to our covenant. Yan. Ano po ba ang covenant natin? Diba? Lahat po tayo ay nagtapos ng ating tinatawag na Christian Life Seminar and we are given this covenant. Sabi nung araw, kasi matagal-tagal na rin po tayo dito sa community, kailangan lagi daw nasa wallet, nasa bulsa, yung covenant na yan. Kasi yan ang ano natin, guidepost natin eh. Para hindi po tayo maligaw or kung halimbawa nakaka-feel tayo na parang nagkakamali na tayo o kaya nangihina na tayo, we have to read the covenant. So pahapyaw lang po, no? Yung ating MFC covenant o yung CFC FFL covenant. Alam ko lahat naman kayo meron kayong copy nito. Yung number 1, yung Ashley live as a follower of Christ, sabi po rito, we have to pray and read the Bible daily. We have to strive for holiness and Christian perfection. Ganyan din naman doon sa number 2, we have to dedicate ourselves to the task of building a strong family for Christ. So, ano pong gagawin natin? We must invest yung time po natin and effort para po sa ating tahanan at para po sa ating pamilya. We have to live out to defend the culture of life as well. Yan. So in number 3, I shall be a committed and active member of our community. Ano pong gagawin natin para po masabi natin we are committed and active member? We have to faithfully attend meetings, gatherings. We have to give generously. We have to undergo all formation courses. And yung pang-apat po, I shall be a witness to the word of God's love. We have to actively evangelize and do mission. Dapat ready po tayo dito. Being holy warriors, we have to be ready. We have to offer ourselves much more. Dapat i-offer natin ang sarili natin to do evangelization and mission works. We have to love and serve our parish. So lahat naman po tayo ay nasasakupan ng isang parokya. We have to love and serve our parish. We have to love and care for the poor. Kilala naman po natin, no? Yung mga nangangailangan, no? Yung mga those who needs our support, our comfort. Yan. So, yung pong letter F naman, avoid empty words of flattery. Yan. Kung minsan kasi, meron tayong mga words na kung minsan nagiging excessive eh. Minsan hindi na tama, o kaya naman, kaya nagre-result into parang hindi na siya totoo, insincere na.
So, yun yung tinatawag na we have to avoid empty words of flattery and false assurances as well. Ibang pinapangako natin na hindi naman tama. Something like that. And then yung letter G naman, we have to listen to one another. Napaka-importante po nito yung listen to one another. No? We have to respect kung isang kapatid natin na nagpapaliwanag, nagsasalita, we have to listen. Remember that listening is healing. Yan. Kapag papagaling po ang pakikipakinig. Yan. Helping others to carry their burden by acknowledging their pain. So kung halimbawa yung kapatid natin ay mayroong sinasabi sa atin regarding his or her pains, yung kanyang problems, yung kanyang troubles, and ito po yung pwedeng mangyari na maramdaman ng kapatid natin na yun na yung pong pain niya marirelieve. Kasi there is someone parang nandiyan siya sa tabi niya na handang makinig at tumulong sa kanyang hinanaing or daing. So, yun po and then of course being an encourager, don't forget yung ano natin, yung let's say appearance din natin, yung facial expression natin, body language natin. So it's hard to encourage somebody kung yung smile natin hindi naman totoo, hindi siya sincere. Meron kasing iba-ibang klaseng smile, di ba? Pagka nakita natin at kausap natin ang isang let's say yung isang kapatid natin na gusto nating encourage, dapat makita nila sa atin yung joy and happy tayo, smile. We have to acknowledge as well. We have to share positive thoughts and we have to praise their efforts, especially kung mayroong development o kaya naman changes. We have to really praise them. Yeah. So doon po sa conclusion. Yeah. So we do not have to look very far. So huwag tayong tumingin ng malayo. Di ba may kantang ganyan? Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. We don't have to worry as well too much. Especially doon sa trabaho na inintrust sa atin ng ating Panginoon bilang mga household leaders, bilang mga household servants. No? Kaya very important itong topic na ito sapagkat much can be accomplished now that we know ano ba itong dapat natin gawin to be an encourager, for us to be able to encourage yung mga members natin. And there is much in our new life to be encouraged, joyful about. Let us continue to point this out to ourselves and to people we have. So remember mga kapatid, yung pong real encouragement cultivates so many things. Yan, nakapag-i-instill siya ng bagay na nakapag-develop, nakapag-mold sa ating mga kapatid. It cultivates humility, courage, and above all, yung pag-asa, yung hope in God. So, I think that's it, yung ating pong topic ngayon. Mahaba lang pala siya because of yung kaninang ginawa nating test. So, mamaya, tingnan ninyo yung mga sagot ninyo kung nakailan kayo. Since na wala namang umalis, so ibig sabihin, since walang umalis, so ibig sabihin hindi kayo naka-12. Si Brother Reg lang pala yung, naka-15 ba si Brother Reg? So, ibig sabihin, hindi kayo umalis, ibig sabihin, well, may kulang pa. So, may kulang pa na dapat pag-ibayuhin natin yung mga areas na yon. Tingnan natin yung mga areas na yon na kung saan. Let us try. No? Let us strive. And of course, merong struggle. But with the help of the Holy Spirit and with the help of our community, MFC, and with the help of other people, ma-overcome natin lahat yan. At magiging certified, no? Certified encourager tayo. Dapat i-aim natin yon, being elders and servant leaders ng ating community. Yeah. So, yun lang po mga kapatid. Maraming salamat. At I understand parang merong
question and answer portion. Since na nabasa nyo na, yung tanong ninyo, pwede nyo na rin sagutin. Nabasa nyo na ba? But Maraming anyway, salamat, Brother Jong. we are here. Oo. Nandito naman kami ni Brother Reg, mga unit servants ninyo, ready for your questions. Salamat po. Ang maigi po, maraming salamat, Brother Jong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan.